Ka-Express, isang malaking pagsubok ang naghihintay sa Batang Gilas ngayong araw sa FIBA Under-16 Asia Cup 2025 sa Mongolia. Sa ikatlong laro nila sa Group B, haharapin ng Pilipinas ang walang talong New Zealand na kasalukuyang nasa tuktok ng grupo. Ang laban ay nakatakda ngayong Martes, September 2 at 4:30 ng hapon Philippine Time. Sa kompetisyong ito, ang apat na pinakamahusay na kupunan ay makakuha ng ticket patungong FIBA Under-17 World Cup 2026, kaya bawat laro ay may mabigat na implikasyon. Pagdating sa forma, ang Batang Gilas ay nagsimula sa mabigat na pagkatalo laban sa Chinese Taipei, pero mabilis na bumawi nang talunin ang Indonesia 65-61 para umangat sa kartadang 1-1. Ang New Zealand naman ay tuloy-tuloy na nanalo sa parehong Indonesia at Chinese Taipei at hawak ang malinis na 2-0 record. Ang huling pagtatagpo ng dalawang kupunan sa Under-16 Asia Cup ay noong 2018 sa laban para sa ikatlong pwesto, kung saan nanaig ang New Zealand 76-60. Pinangungunahan ang Batang Gilas ni Coach L.A. Tenorio na ngayon palang unang sumabak sa international stage bilang head coach matapos dalhin ang kupunan sa Siaba Gold. Sa kanyang unang Asia Cup Challenge, nakatutok ang lahat kung paano niya pamamahalaan ang rotation at disiplina ng kanyang mga batang players sa gitna ng mas malalaking kalaban. Mahalaga ang kontribusyon ni Prince Carreño na kasalukuyang leading scorer ng kupunan na may 14.5 points. Dagdag pa ang kanyang 6 na rebounds and 1.5 blocks kada laro. Ang kanyang presensya sa loob ay sinusuportahan ni Brian Orca na kumukuha ng impressive 13 rebounds kada laban at nagsisilbing pangunahing depensa sa ilalim. Si Ethan Tanchi naman ay nagdagdag ng 10.5 points kada laro, habang si Luisito Joel Pascual ang nagsisilbing floor general na may 3.5 assist average. At sa panig ng New Zealand, nariyan si Marco Sula na kumakamada ng 15 points, kasunod si Elijah Tupo na may 12.5 points at si Noah Duncan na pumipitas ng halos 10 rebounds bawat laro. Ang kanilang playmaker na si Taweri Kate ang namumuno sa efficiency na may 6 na assist kada laro. Statistically, lamang ang New Zealand sa halos lahat ng aspeto. Umabot sa 98.5 points bawat laro ang kanilang opensa, kumpara sa 73.5 lamang sa Pilipinas. Mas mataas din ang kanilang field goal percentage na 53.2% kumpara sa 43.9 ng Gilas. Lamang sila sa rebounds, 70.5 kontra sa 53.5. Parehong hindi pa mainit sa labas ang dalawang kupunan, kung saan 27.9% lamang ang New Zealand at 21.1% ang Pilipinas mula sa 3-point line. Para sa Batang Gilas, magiging susi ang control sa defensive glass upang hindi bigyan ng second chance points ang mas malalaking big man ng New Zealand. Kailangan bantayan ang pick and roll na ino-orchestrate ni Kate at mag-rotate agad sa shooters. Ang tandem ni Carreño at Orca sa ilalim ang inaasahang magbibigay ng laban sa paint at makakuha ng libreng tira mula sa foul line. Pinaka-importante, dapat nilang gawin transition opportunities ang kanilang depensa, katulad ng ipinakita nila nang makuha ang panalo laban sa Indonesia. Sa lahat ng ito, malinaw na mabigat ang laban na nakaabang. Pero gaya ng nakasanayan, may kakayahan ang Batang Gilas na magpatkitang gilas at magbigay ng sorpresa sa mas malalaking kalaban. At ang tanong, sapat ba ang kanilang puso at execution para itumba ang walang talong New Zealand at makuha ang kontrol sa kanilang kapalaran sa torneo? Kung babalikan ang takbo ng torneo, malinaw na nasa gitna ng matinding hamon ang Batang Gilas. Ang kanilang unang laban kontra Chinese Taipei, nahirapan ng Pilipinas sa opensa at depensa, mabilis na kumalat ang bola ng kalaban at hindi agad nakapag-adjust ang Gilas sa perimeter coverage. Bumaba ang kanilang shooting efficiency at nadala sa tempo ng Chinese Taipei. Pero sa sumunod na laro kontra Indonesia, ibang mukha ng kupunan ang nakita, mas matatag ang depensa, mas mabilis ang execution sa transition, at mas maayos ang rotation ng mga bata ni Coach L.A. Tenorio. Ang close win na 65-61 ay hindi lamang simpleng panalo, kundi isang palatandaan na kaya nilang mag-adjust kahit sa loob ng maikling panahon. So ngayon, sa harap ng New Zealand, mas mataas ang level ng competition. Ang Tall Blacks Youth Squad ay kilalang malalaki, mabibilis at systematic gumalaw. Hindi sila nakadepende sa isa o dalawang scorer lamang, kundi nakabase sa ball movement at unselfish play. Sa kanilang unang dalawang laro, pumalo agad ng halos 100 points ang kanilang opensa. Pinapakita nito na hindi lang sila malakas sa loob, kundi kayang pumatay sa pamamagitan ng mabilis na pasa at efficient finishing. Ang kanilang average na 26.5 assists kada laro ay patunay
na bawat possession ay maingat at systematic. At kung ikukumpara ang Gilas, ay nasa 73.5 points lang kada laro at may 19.5 assist average. Ang disparity na ito ay nagpapakita ng dalawang bagay. Una, kailangan nilang maitaas ang kanilang shooting percentage para makasabay. Hindi pwedeng puro depensa lang dahil siguradong makakahanap ng paraan ang New Zealand para maka-score. Pangalawa, dapat ma-maximize ni Pascual ang kanyang role bilang playmaker. Ang kanyang 3.5 assists ay kailangang tumaas kung nais nilang mas mabilis at mas fluid ang ball circulation ng Pilipinas. Ang rebounding battle ay isa pang critical na aspeto. Halos 17 points ang lamang ng New Zealand sa tournament averages. Ito ang magiging pinakamalaking hamon para kina Carino at Orca. Kung hindi nila makokontrol ang defensive glass, madaling makakapuntas ang New Zealand mula sa second chance opportunities. Kaya inaasahan na ang effort plays ni Orca ay magiging sentro ng depensa, habang si Carino naman ay kailangang hindi lang umasa sa mid-range o post-up, kundi mas maging agresibo sa pag-atake sa rim at paghanap ng foul. Well, sa kabila ng lahat ng ito, may mga butas din sa laro ng New Zealand. Hindi sila consistent mula sa labas katulad din ng Gilas. Ang kanilang 3-point shooting na 27.9% ay nagbibigay ng pagkakataon sa Pilipinas na mag-focus sa interior defense at huwag masyadong lumubog sa labas. Kung makokontrol nila ang tempo at mapipilitang mag-shoot mula sa malayo ang New Zealand, mas lalaki ang tsansa na manatiling dikit ang laban. At isa pa, kahit malaki ang katawan ng kalaban, hindi sila ganon kabilis sa lateral defense. Kung ma-activate ni Tenorio ang slasher gaya ni Natanchi, pwede silang makakuha ng libreng tira sa drive at kick sequences. Well, sa madaling salita, ito ay hindi lamang laban ng opensa, kundi laban ng disiplina at execution. Ang Batang Gilas ay kailangang maglaro ng halos perfect game upang magkaroon ng tsansa. Pero sa nakitang resiliency nila kontra Indonesia, hindi malayong makapag-sorpresa sila laban sa powerhouse ng Oceania. Ang susunod na bahagi, ititingnan naman ang mas detalyadong tactical approach na maaring gamitin ng Gilas upang kontrahin ang strength ng New Zealand. At kung pag-uusapan ang sistema, malinaw na ang New Zealand ay nakadepende sa kanilang structured half-court sets at malawak na rotation. Hindi sila reliant sa isa lang na star player, imbes bawat galaw nila ay parang chess piece na may particular na papel. Ang kanilang playmaker na si Tawari Kati ay sentro ng lahat. Ang assist kada laro, siya ang nagdidikta ng bilis at direksyon ng bawat possession. At para kay Coach L.A. Tenorio, eto ang unang assignment, bawasan ang rhythm ni Kati. Kailangang paduguin ang bawat pasa at huwag bigyan ng komportableng anggulo para sa kanyang pick and roll setups. At kapag nasira ang flow ni Kati, mahihirapan ang New Zealand na makuha ang ideal spacing nila. At eto ang Express Info, kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.